Praise God! Sige po, let us stand up at patuloy nating i-ready ang mga sarili natin to worship God. Are you ready, church? Amen! Hallelujah! Come on, palakpakan natin ang Lord. And let us invite His presence once again sa ating kalagitnaan. Come on, sama nating purihin ang ating Yahweh sa araw na ito. Hallelujah! We thank you, God, and we welcome your presence, Holy Spirit. Everybody now, 1, 2, 3, let's go! Papuri ka Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri ka Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat all together declare ang pagpapala niya ay ibubuhos niya today. If you believe that, come on, with full declaration, sabihan niyo po kami. Here we go. 2, 1, 2, 3. Pagpapala ay bumubuhos na. Come on, isigaw mo. Yahweh. Ang pangalan niya. Yahweh. Sa ngalan niya ay may kagalingan. Come on, church. Pagpapala
sabihin mo sa Panginoon, as if kaharap mo siya ngayon, Lord, wala kang katulad sa buhay ko. Come on, we'll sing. Wala kang katulad, wala kang katulad. Come on. Wala kang katulad, wala kang katulad. Oh, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Oh, Jesus, wala kang katulad, wala kang katulad. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Oh, oh, oh. 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 Ikaw at ikaw pa rin. Hallelujah! Malakas na palakpakan para sa ating nag-iisang Diyos. Amen! Hallelujah! Thank you, Jesus, for your presence. And right now, I know everyone is excited para makamusta ang bawat isa. This time po, ikot po tayo para magkamayan at magkamustahan. A blessed Sunday Light family. Grabe talagang worship pa lang. Nakaka-bless na. Amen po ba? Amen. Sige, bago po tayong maupo muli, pwede mo bang ngitian at sabihin sa katabi mo, welcome home. And now, you may be seated. Sige po, makakaupo na po ang lahat. Truly, that this place is our home, our rest. Kasi si Lord mismo ang kasama natin. Tama po ba? Amen? Amen. Sige po, muli palakpakan po natin si Lord. Amen. So, Light Family, the celebration continues, especially para po sa ating mga first-time visitors. Kaya po, maaari ko po bang maimbitahan ang ating mga visitors? Sige po, pwede po ba tayong tumayo? Nandito po sila sa side na to. Huwag po tayong mahiya. Sige po. Yan. Welcome po sa Light. Masaya po kami na makasama kayo ngayong araw na ito. At dahil dyan, after the service po, may lalapit sa atin from Consolidation Team po. Just a quick huddle, welcome huddle lamang po. And also, we prepared po a small token of appreciation. And also, we want to show some love para sa ating mga second-time visitors. And if it's you na muling nagbalik sa Light Church, masaya po kami na muli kayong makasama. Kaya naman, para sa ating mga first-time visitors and returning friends, masaya po kami na kayo ay kasama at kayo po ay bahagi na ng Pamilyang Light. Pwede po ba natin palakpakan ang ating mga bagong kaibigan? Amen. And now, let's go to what's happening in our church. Para po laging guided and connected po tayo, here is our Sunday services time slot. On-site services po, we have 8 a.m., 10:30 a.m., which is currently happening now, 3 p.m., 5:30 p.m., and 8 p.m. And para sa Light Kids Church po, we have 10:30 a.m., 3 p.m., and 5:30 p.m. At kung meron tayong mga kaibigan at kapamilya na malayo sa ating simbahan, physical, they can still attend po our
our services via online. This is via Facebook channel and YouTube channel at 8 a.m. po and 10:30 a.m. And then we also have YouTube replays replay at 5:30 p.m. and 8 p.m. So invite your friends and families and let's bring the light everywhere. So next, to all our students journeying through the School of Discipleship, yours classes po are every Friday 7 p.m. here at Light Church. Kaya po wag po natin kalimutan umattend ng mga group care and also magpasa ng ating mga requirements, sa ating mga reflection paper. And be excited dahil God is shaping leaders, servants, and disciples through this season. Kaya keep showing up because God is working with you. And speaking of season, Light Family, mark your calendars because our Light Retreat is happening on December 5 and 6. That will be Friday and Saturday. Kahapon nga lang po ay katatapos lang ng ating light preparation. Kaya naman para sa ating mga delegates, get your heart ready because God is going to refresh you, renew you, speak to you in a deeper way. And lastly po, our church anniversary offering, ang regalo ko sa birthday ng church ko. Had its due date last November 16, but giving is always welcome when it comes from a generous heart. Walang late kay Lord. Kaya pwede pa po tayong humabol, magbigay. And Light Family, thank you for sowing seeds that build His ministry. Sige po, muli palakpakan po natin si Lord. Amen. I believe marami pa pong gagawin si Lord ngayong araw na ito. May inahanda pa siya para sa iyo. So open your spirit, receive His peace, and enjoy the celebration. Blessed Sunday po, Light Family. Pwede po ba nating sabihin sa ating mga katabi na it's giving time? Allow me to introduce myself po. Ako po si Ervin S. Espiritu, 33 years old, married with 3 kids, and currently working as a civil engineer. And I'm glad nakasama po namin kayong lahat ngayon. Naniniwala po ba tayo na lahat ng meron tayo ay galing sa Diyos? Yung lakas po natin, talino, and even yung diskarte natin. Kung bakit po kaya nating magtrabaho para makapag-provide sa pangangailangan natin and maybe pati na rin sa ating mga families. Allow me to read this passage from Proverbs chapter 3 verses 9 to 10. Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. I know na lagi po nating naririnig to sa church. Amen po ba? Ang honor po dito is a verb meaning to regard or treat someone with admiration and respect. May bigat and may paggalang. Lalo na papalapit na naman ng January at usapang first fruit na. But allow me to highlight the part where it says, honor the Lord with your wealth. To provide some context, this part was written by King Solomon when he was advising his son to honor the Lord to the best of his wealth. Church, kagaya natin, binibigyang diin dito na si Lord lang dapat ang mataas sa buhay natin at wala nang iba, kaya tayo ay nagbabalik at nagbibigay. That we only worship Him and hindi yung mga bagay na binigay niya lang sa atin. When we are honoring the Lord sa giving natin, pinapakita natin na hindi lang tayo dapat nagbibigay kasi tayo ay napipilitan. Pero it is rooted sa pag-honor and love natin sa Kanya because He only deserves the best. Allow me to share my short testimony that resonates with giving and honoring God. Last year, March, when I encountered the Lord, at simula doon, nag-start na kami as a family na maging faithful sa aming pagbabalik sa Diyos. At first, mahirap and hesitant kami kasi 3 yung anak namin na nire-raise at may binabalance kaming finances and other responsibilities and obligations. Pero ibang klase si Lord kung magbalik. Yung pag-honor namin sa Kanya sa aming wealth, nag-result ng increase and promotion na na-earn ko last year and also this year. And it was more than dun sa tithes na ino-offer namin initially. Also, yung small construction business namin, dati na struggling sa clients, ngayon consistent na, and may mga naka-line up na napatrabaho. We were also blessed with the staff na lahat Kristiyano and na kay Lord na. Pati yung pag-flow ng pagpapala ni Lord na extend pati sa kids ko.
Kasi since they're doing well sa school academically, lahat sila scholars and free of tuition. Hindi lang doon, tayo rin po ay napagkatiwalaan ni Lord ng 2 disciple na nakatapos na sa kanilang life start journey. And consistent na sa pag-attend ng life group and Sunday services. Kahapon, nakapag-light retreat prep na sila, and finally, makapag-retreat this coming December. Lastly po, sa aming marriage, kami ng napakaganda kong asawa, ay parehas nang nagpapagamit kay Lord sa kanyang simbahan sa aming mga skills and talents. Si Lara as MC and ako naman sa live stream media, na sa kabila ng hectic schedule namin sa family, sa business and work, still God is perfectly using us in His kingdom as a couple. Yung dati po na goal lang namin is makaipon and magpayaman, ngayon iba na. It is to grow financially para mas makatulong sa iba, mas makapag-serve kay Lord, and bilang maging daluyan ng pagpapala niya. And to be a living testimony of God's faithfulness and grace. Truly, iba nga talaga pag kumilos si Lord kapag ino-honor natin siya sa ating mga finances. So church, here's the challenge for us today. If we want our vats to overflow, let us give back to God with the highest honor and praise. Huwag lang tayong magbigay dahil kailangan, pero give out of reverence to God. Sabihin natin sa sarili natin, I honor God, that's why I give. Sino po dito yung ready nang i-honor si Lord through our tithes and offering? Sige po, let's close our eyes and let me pray for you. Lord, we thank you for all the blessings and abundance you have poured into our lives. We offer this gift back to you with our grateful hearts. May our offerings be used to further your work and bless those in need. Help us to become more faithful stewards of all that you entrust us, always giving with cheerfulness and love. In Jesus' mighty name, Amen. Sige po, let's give with a cheerful heart. Meron po tayong mga ushers sa paligid na where we could give our tithes and offering. And if we prefer to give online, meron po tayong bank transfer or e-wallet na naka-flash sa ating mga screens. I believe po na nagsisimula pa lang si Lord and marami pa siyang gustong iparana sa atin ngayong araw. Magkaroon po sana tayong lahat ng expectant hearts and may God bless us all. Salamat po. And patatayo po tayong lahat and patuloy po tayo magpupuri sa Panginoon. Sino po dito excited pa mag-worship kay Lord? Amen po ba? Kaya naman po, if you are excited, pwede po ba ipikit natin yung mga mata natin and just feel the presence of God? Come on, let's welcome Him, the Holy Spirit in this place. Acknowledge His name, come on. Maybe some of us here, may pinagdadaanan, may pagsubok. Pero yung presensya ng Panginoon, yun ang kasapatan, yung nagpapalakas sa pananampalataya natin. Kaya naman lapit ka sa Panginoon, surrender everything to Him sa kamay niya. At si Lord nang bahala sa atin. Come on, just lift her faith to God. Lord, maraming salamat, Panginoon, for this opportunity, God, to worship you. Lord, we pray, God, na Ikaw po yung ma-please and ma-honor in everything that we do, Panginoon. God, have your way. Pray, God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Daan man ay may pagsubok, gabay ko ang presensya mo. Kahit may pagkukulang man, ang
sa'yo lamang. Tinig mo'y dinig ko, ako ay naririto, hangad ng puso. Ako ay gamitin mo, handa ang mga palad ko. Sa pag-ibig at biyaya mo, hangad ko ay makita ka. Sa buhay ko'y kumilos ka, o ang tinig mo'y dinig ko. Ako ay naririto, hangad ng puso. Ako ay gamitin mo, dinig mo'y dinig ko. Ako ay naririto, hangad ng puso. Ako ay gamitin mo, ang puso at buhay ko'y ibibigay sa'yo. Lahat sa'yo, ang puso, Jesus. Lahat sa'yo, ang puso at buhay ko'y ibibigay sa'yo. Lahat sa'yo, ang puso at buhay ko'y alay sa iyo. Lahat sa iyo. Ang buhay mo'y inialay, walang hindi ibibigay. O Diyos, ako'y gamitin mo, maghari ka sa puso ko. Ang buhay mo'y inialay, walang hindi ibibigay. O Diyos, ako'y gamitin mo, maghari ka sa puso ko. Ang puso at buhay ko'y ibibigay sa'yo. Lahat sa'yo. Come on, gawin mo panalangin ito. Na Lord, ang puso at buhay ko'y sa'yo lamang, O Diyos. Alay sa iyo. Lahat sa iyo, ang puso at buhay
ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Lahat ng papuri sa'yo, lahat ng papuri at luwalhati alay sa'yo, O Diyos. Ang aming puso at aming buhay alay sa pagsamba. O pinupuri ka, lahat ng papuri at luwalhati alay sa'yo, O Diyos. Ang aming puso at aming buhay alay sa pagsamba. Alay sa pagsamba. Alay sa pagsamba. O Jesus, pinupuri ka, tinadakila ka namin, Panginoon, sapagkat ika'y walang katulad, O Diyos. Yan naman, O Diyos, sa iyo po lahat ng papuri at pagsamba. And in Jesus' name we pray, and everybody will shout, Amen! Ayan po, malakas na palakpakan po para sa buhay na Diyos. To deliver the Word of God, let's welcome Pastora Dorothy Joyce Magbuhos. Ayan, hello po. Good morning po sa ating lahat. Sige po, bago ka umupo, pwede bang i-high five mo yung katabi mo at sabihin mo sa kanya, masaya ko, nandito ka. Ayan, sige po, makakaupo na po tayong lahat. Mapagpalang linggo po sa lahat po ng mga nasa simbahan and syempre po sa ating nasa online. Mapagpalang linggo po sa ating lahat. Amen. Okay. So sino po dito excited na siya sa gagawin ng Lord ngayong araw na to? Amen, amen. So tama po ba? Papalapit na ng papalapit ang holiday season. Amen. Excited na po ba ang lahat maliban sa handaan, pero excited na din sa bakasyon? Tama ba yung mga estudyante natin? Yay! Makapagpahinga na sa school, di ba? Yung mga workers din natin, although sa mga workers natin, minsan 25 lang talaga yung walang pasok. Pero sabi mo nga sa katabi mo, excited na ako. Amen. Now, alam niyo po ba, okay, na habang papalapit na po tayo ng papalapit sa holiday season, syempre ang Christmas, and syempre ang New Year, okay, alam niyo po, mas napapansin po natin, nag-agree po ba kayo dito, na mas napapansin po natin kung gaano po kabilis ang panahon and at the same time, kung gaano kabilis mapagod ang katawan niyang katabi mo. Amen. Amen po ba? Maliban sa, alam mo yun, nagkakaedad na. Okay, pero parang sa panahon natin ngayon, sa sobrang bilis ng panahon, parang ang bilis na din nating mapagod. Di ba? Ang bilis mapagod din ang isipan natin, ng puso natin. Amen. Baka yung kanina, yung katabi mo, bago siya pumasok, yun talagang pagod yung puso niya. Tama ba? Tingnan mo nga siya. Mukha ba yung pagod? Mukhang energetic yan ngayon. Amen. Di ba, yung tipong kahit may day off, kahit may rest day naman, parang hindi pa din nakakapagpahinga. Amen. Yung kahit may mga oras naman na wala kang ginagawa, di ba? Higa ka lang sa kama mo, pero parang hindi mo pa rin maramdamang nakapagpahinga ka. Alam niyo po, napaisip na din po ba kayo at natanong niyo na din po ba, bakit kaya kahit may araw naman tayo ng pahinga, pero hindi pa rin tayo napapahinga? Natanong niyo na din po ba yan? Napaisip na din po ba kayo sa ganyan? Now, alam niyo po, ang sagot dyan is,
Kasi po, minsan, nami-miss or napapalampas po natin ang tunay na puso ng pahinga. Okay? So just like po na pag-uusapan po natin ngayon, na mayroon pong mga tao, okay, na napalampas po ang tunay na puso ng Diyos pagdating sa Sabbath or pagdating po sa araw ng pamamahinga. So ngayon po bubuksan natin ang ating Biblia sa Book of Luke chapter 6 verses 6 to 11 at tatayo po tayong lahat at basahin po natin ng sabay-sabay with energy po ha. Okay, 1, 2, 3, go! And a man was there whose right hand was shriveled. The Pharisees and the teachers of the law were looking for a reason to accuse Jesus. So they watched him closely to see if he would heal on the Sabbath. And said to the man with shriveled hand, "Get up and stand in front of everyone." So he got up and stood there. Then Jesus said to them, "I ask you, which is lawful on the Sabbath? To save life or to destroy it?" He looked around at them all and then said to the man, "Stretch out your hand." He did so, and his hand was completely restored. But the Pharisees and the teachers of the law were furious and began to discuss with one another what they might do to Jesus. Ang Diyos mapagpala sa kanyang salita. Let's close our eyes and let's all pray. Thank you, God. Salamat, Panginoon, for this day na pinagkalo mo po sa amin. Thank you, God. Kami ay nandirito ngayon at alam namin kami ay makakaranas ng kapahingahan sa iyong presensya, sa pakikinig ng iyong mga salita. Alam namin, Panginoon, na kami ay tuturuan mo muli. At meron ka po, Panginoon, na mga aayusin, lalong-lalo na sa aming mga puso, pagdating sa kung paano naming tignan, O Diyos, ang Sabbath day or ang rest day na pinagkakalob niyo po sa aming lahat. Lord, we believe that regalo mo ito sa amin. At dalangin din po namin, Panginoon, na magamit namin ito according sa iyong kalooban. Lord, panalangin ko po, patuloy kaming maging humble. Lord God, alisin niyo po anumang mga kayabangan, anumang mga pride na meron kami ngayon sa aming mga puso, O God. At Lord, tanggapin namin lahat ng mga salita mo na maririnig namin sa umagang ito. Salamat, Panginoon. Have your way, O God. At ngayon pa lang, kiniklaim at dinedeclare na po namin ang victory sa aming Sunday service na ito. Lord, malaya kang kumilos sa bawat isa po sa amin. At gamitin mo lamang din ako as your mouthpiece sa iyong mga anak. We love you, Lord, and we praise your name in Jesus' name. Amen. Amen. Sige po, makakaupo na po tayong lahat. Amen. Okay. So, dito po sa binasa natin kanina, actually, bago po ito mangyari, may nauna na pong conflict, okay, about Sabbath, okay? Na kung saan po, kinu-question po ng mga Pariseo, ang mga disciples ni Jesus Christ, okay, dahil pumitas po sila ng mga trigo or ng grains po sa araw po ng Sabbath or sa araw po ng pamamahinga. Ito po yung pinag-usapan natin nung second Sunday service po natin, if narinig po natin yun or present po tayo. Now, again po, para po sa mga Hudyo or sa mga Jews, ang Sabat po ay sagradong araw. Okay, to the point na bawal pong magtrabaho ang tao sa araw na to. So, sobrang mahigpit po sila kapag Sabbath day. Pero naging sobrang legalistic po ang mga religious leaders at may mga dinagdag pa po sila na mga rules, okay, sa araw po ng pahinga. To the point po na yung Sabbath na dapat pahinga ng tao ay naging pasanin po siya. Okay, sa tao at hindi na siya naging regalo para sa tao. At sa incident po na yon, okay, sinabi po doon ng Panginoong Jesus na siya po ang Lord of the Sabbath. Naalala niyo po yon? Balikan natin yung Luke chapter 6 verse 5. Ang sabi doon, at sinabi pa ni Jesus, ang anak ng tao ay Panginoon ng araw ng pamamahinga. Ibig sabihin po, si Jesus Christ ang may final say kung paano dapat i-observe ang Sabbath because He is the Lord of the Sabbath. Now, dito naman po sa binasa natin kanina, nangyari po ulit ito ng Sabbath day. So, pumunta po si Jesus ng synagogue at doon po ay nagturo siya
Okay, nagturo po siya doon. And that time po, meron daw pong isang lalaki na paralyzed yung kanyang kanang kamay. Okay? So, nandun din po yung mga Pariseo, present din po, okay, yung mga Pariseo doon, yung mga teachers ng law, na ang goal po nila ay hindi matuto, okay, sa mga mga napapakinggan nila kay Jesus Christ, kundi ang goal nila ay para magkaroon ng maibibintang or maipaparatang kay Jesus. Kaya naman po, binantayan nila ng maigi. Sabi doon, di ba, sa verse, ang tawag dito, binantayan nila ang Panginoong Jesus, okay, upang tignan kung siya daw ba ay magpapagaling ng may sakit sa araw ng Sabat. Pero alam po ni Jesus Christ kung ano yung mga nasa isip nila, okay, nitong mga religious leaders. At inutusan niya po yung lalaki na paralyzed yung kanyang kamay, inutusan niya po na tumayo siya at lumapit sa harapan ng mga tao. At ginawa nga po ito nung lalaking paralyzed yung kanyang kamay. Pagkatapos po, bago po pagalingin ng Panginoong Jesus etong lalaki, may tinanong po muna siya sa mga Pharisees at sa mga tagapagturo ng law. At ang tanong niya po in Luke 6:9 is, I ask you, which is lawful on the Sabbath? To do good or to do evil? To save life or to destroy it? So tinatawag or tinatanong niya sila kung ano ba ang naaayon sa kautusan po ng araw ng pamamahinga. Ang gumawa ba ng mabuti o gumawa ng masama? Ang magligtas ng buhay o ang pumatay? Actually po, kung ikaw tatanungin nito, very obvious ang sagot. Amen. Pero alam niyo po ba, hindi po nakasagot ang mga religious leaders. Bakit po? Actually, kasi kapag sinabi nilang ang gumawa ng mabuti at ang magligtas ang naaayon sa kautusan sa araw ng pamamahinga, edi against po to sa dinadagdag nilang rules sa Sabat. At the same time, hindi nila maa-accuse si Jesus Christ kapag pinagaling niya yung lalaki. Amen? At kapag naman sinabi nila na lawful, di ba, na naaayon ang paggawa ng masama, at ang mag-destroy ng buhay. Then, against naman yun sa Old Testament law nila. Okay? Against naman yun sa pagiging religious leader nila. Kaya naman po, ang best choice na isagot nila, katahimikan. Okay? Tumahimik na lang at huwag sumagot. Now, actually, sa incident po na ito, ipinakita po ng Panginoong Jesus ang tunay na puso ng Diyos tungkol sa Sabat. At para po mas maintindihan natin ang tunay na puso ng Diyos sa Sabat, pag-usapan po natin ngayon at sagutin yung tanong po ng Panginoong Jesus sa mga religious leaders. So let's talk about what is lawful on the Sabbath according to Jesus. So ano ba ang naaayon, okay, na gawin natin kapag Sabbath patungkol or galing sa ating Panginoong Jesus. So unang-una is, the Sabbath is about doing good, not doing evil. Ang araw ng pamamahinga ay patungkol sa paggawa ng mabuti at hindi sa paggawa ng masama. Ang sabi po sa Luke 6:6, on another Sabbath, he went into the synagogue and was teaching, and a man was there whose right hand was shriveled. Now, ito pong story na to ay mababasa din natin sa Matthew. Okay, pwede niyo pong basahin mamaya after nito. So, mababasa niyo din po siya sa Matthew chapter 12, verses 9 to 13. At mababasa niyo din po sa Book of Mark, okay, chapter 3, verses 1 to 6. Now, kung i-compare po natin, okay, same story, pero si Luke po, nagdagdag siya ng another specific. Okay? Nag-specify siya or in-specify niya po na kanang kamay ang paralyzed sa lalaki. Kasi kay Matthew at Mark, ang sabi lang nila, paralyzed ang kamay. Pero kay Luke, sinabi niya mismo, kanan, okay, na kamay ang paralyzed sa lalaki. Maybe po, dahil po doktor po si Luke, okay, siya po ay physician, okay, kaya mas specific siya, di ba ganun ang mga doktor, specific. Pero, alam niyo po ba na ang pag-mention niya ng right hand ay actually po importante. Why? Para po mas maintindihan natin ang kalalagayan ng lalaki. Kasi po, tama po ba, majority po ng tao ay right-handed. Amen. Diba? Taas ang kamay ng mga right hand po ang ginagamit dyan. Right-handed. O sige po, yung mga kaliwete, taas ang kamay.
O, di ba? Mas marami. Although hindi lahat nagtaas. Okay, pero makikita natin sa mga nagtaas, mas marami talaga ang gumagamit ng kanang kamay. So, we can take na itong mamang ito ay possible, right-handed siya, at maaari na mahirap sa lalaking ito ang gumawa ng mga mabibigat or mga major na trabaho. Tama ba? For example, di ba, right-handed ka tapos ito yung hindi mo magalaw. Ang hirap kumilos. Amen. Ang hirap gumawa ng trabaho. So, ganun po yung sitwasyon nung mama. So, malaking bagay at malaking kaginhawaan para sa kanya ang mapagaling. Amen. Pero alam niyo po ba, nakakalungkot, kasi sa mata po ng mga religious leaders, sa mata po ng mga Pharisees, ang magpagaling po ng ganitong klaseng sakit sa araw ng Sabat, sa araw ng pamamahinga ay hindi worth it. Bakit? Dahil paglabag ito sa karagdagang kautusan nila sa Sabat. Amen. Bakit po? Ang mga Pariseo po kasi ay nag-create ng 39 categories of forbidden work sa araw ng Sabat. Tinatawag po nila itong Mishnah Shabbat. Sabi niyo nga po, Mishnah Shabbat. At ayon po sa Mishnah Shabbat, bawal magpagaling unless life and death matter. Pag araw ng Sabat, bawal magpagaling unless mamamatay na yung tao. Grabe po, no? Since yung lalaki, paralyzed lang naman yung kanang kamay niya. Nakakamatay ba? Hindi naman. Di ba? Hindi naman siya mamamatay, hindi naman emergency, at hindi naman life-threatening yung sakit niya. So, ang pagalingin siya sa araw ng pamamahinga ay pinagbabawal. Nakikita niyo po? Now, actually po, in Matthew, mababasa natin doon na ang una talagang nagtanong ay ang mga Pariseo. Di ba sa Luke, nabasa natin, ang nagtanong ay si Jesus Christ, what is lawful. Di ba? Pero, pumababasa natin, maganda kasi yun yung parallel. Titignan mo yung version ni Matthew, ni Mark, ni Luke, kapag may mga ganyan. So, nung pagtinignan natin yung version ni Matthew, same na story, pero yung mga hindi na isulat ni Mark at ni Luke, nasa kanya. Ang sabi doon ni Matthew sa chapter 12, verse 10, tinalong nila si Jesus, naayon ba sa kautusan ang magpagaling ng may sakit kung araw ng pamamahinga? So sila ang unang nagtanong. Okay, naayon ba yun? Bakit? Bakit nila to tinanong? Actually, maririnig mo pa dito yung confidence nila eh. Di ba? Nung pagtanong nila, bakit? Kasi nga, pinanghahawakan nila yung mga dinagdag nilang kautusan pagdating sa Sabat. At ang motibo nila talaga ay hulihin si Jesus Christ para ma-accuse nila to. Pero anong sagot ni Jesus? Ang sagot niya, tanong din. Matthew 12, verses 11 to 12. Sumagot siya, kung kayo'y may tupang nahulog sa balon, sa araw ng pamamahinga, hindi ba ninyo ito iaahon? Higit na mahalaga ang isang tao kaysa isang tupa. Kaya't naaayon sa kautusan ang gumawa ng mabuti sa araw ng pamamahinga. So presumably, sa tradition po nila, inaalaw po nila na kapag may tupa, silang nahulog sa balon, sa araw man ng Sabat yan, sa araw man ng pamamahinga yan, iaahon nila. Amen. Bakit? Economic loss po yun sa kanila. Ibig sabihin, financially, mawawalan sila. Bakit? Kasi sa panahon po nila, yun ang kabuhayan at yun ang kayamanan nila. At ang sinasabi sa kanila ni Jesus, hindi ba't mas mahalaga ang tao kesa sa tupa? Amen. Pansin niyo po, kapag mali ang intindi sa tunay na meaning ng Sabat, mamamali din ang tingin mo sa kung ano ang mas mahalaga. Amen? At syempre po, sa mga religious leaders, wala naman pong magsasabi sa kanila, hindi, mas mahalaga ang tupa ko kesa sa tao. Walang magsasabi sa kanilang ganon. Amen? Dahil alam din nila na ang tao ay wangis or gawa, okay, nilikha ayon sa image ng Diyos. Pero alam niyo po, sa totoong buhay nila, okay, sa mga practices na ginagawa nila, sa mga ginawa po nilang rules, iba po ang pinapakita nila. Mas mataas ang respeto, mas mataas ang concern nila sa hayop, sa tupa, kesa sa kapwa nila tao.
Bakit? Kasi sa puso nila, wala nang pagmamahal talaga sa kapwa. Wala nang concern sa kapwa dahil mas mahalaga na sa kanila ang sundin ang tradisyon nila kesa ang bigyan ng halaga ang kapakanan or bigyan ng halaga, ang mga kapakanan ng mga kapwa nila. Kesa ang gumawa sila ng mabuti sa mga tao. At alam niyo po kung ano nakakalungkot? Habang si Jesus gumagawa ng mabuti sa araw ng pamamahinga, ang mga religious leaders busy din sa paggawa ng masama. Paano ko nasabi? Si Jesus ang focus nila. Di ba? Si Jesus, ang focus niya, yung lalaking may sakit para mapagaling. Amen. Pero yung mga religious leaders, ang focus nila si Jesus para mahuli. Gigets po natin? Luke 6:7. Now the scribes and the Pharisees were watching him closely. Buti sana kung nakikinig para matuto Amen. Pero hindi. Ang sabi, to see if he healed on the Sabbath so that they may find a reason to accuse him. So ibang-iba ang puso nila kay Jesus Christ na Lord of the Sabbath. And actually po, sa tanong po ni Jesus Christ sa kanila na which is lawful on the Sabbath, to do good or to do evil? Actually, ito po ay pag-e-expose. Hinahayag ni Jesus Christ, una sa lahat, ang unlawful nature ng mga extra-biblical restrictions at tradition nila. Maliwanag po na sa Old Testament law po nila, ine-encourage po ang tao na gumawa ng mabuti at pinagbabawalan po sila sa paggawa ng masama. Pero yung mga regulations ng mga Pariseo ay nagdudulot po ng harm sa mga taong sumusunod nito. So they are too blind sa mga rules nila, sa mga traditions nila na pati po ang paggawa ng mabuti sa kapwa sa araw ng Sabat ay kino-consider nilang kasalanan. Diba? Nakakapagtaka, kumuha ka lang naman ng mabuti, tapos yun nga lang, kinuha mo ng araw ng pamamahinga, kasalanan yan. At pangalawa, ini-expose din po ni Jesus yung kalus na puso nila. Yung mga puso nilang punong-puno ng kalyo, mga manhid. Saan? Manhid sa mga suffering at mga pain ng kapwa nila. Na mas interested pa sila sa panghuhuli kay Jesus, sa kung paano nila i-harm, di ba, ang Panginoong Yesus, kesa ang tulungan at magka-concern dun sa lalaking may sakit. Ang ironic lang po, na yung mga self-professed protectors ng Sabat, yung mga nagsasabing iniingatan, protector sila ng Sabat, ay palihim na may masamang plano sa Lord of the Sabat. Ang ironic. At ang gusto pa nila, i-violate din ni Jesus Christ ang Sabat sa pamamagitan ng mga rabbinic restrictions nila. Kung sino pa yung mga nakakaalam ng mga kautusan ng Diyos, sila pa yung lumalabag sa batas. Bakit? Dahil hindi nila alam ang tunay na puso ng Diyos. Amen? So anong point dito? Jesus' point here is very clear. That it is always, can you say always? It is always right and lawful to do good on Sabbath day. Ang Panginoong Diyos, He was more concerned with His people doing good and showing compassion to others than about strictly following religious ceremonies and rituals. Mas concerned po ang Diyos na ang mga anak niya ay gumagawa ng mabuti, nagmamalasakit sa kapwa, kaysa sa strict na paggawa ng mga religious activities. So see, binabalik ng Panginoong Jesus ang mga taong ito sa tunay na ibig sabihin at puso ng Sabat. Na which is, yun din ang ginagawa sa atin ng Panginoon ngayon. Amen. Bakit? Kasi po kung titignan natin sa panahon natin, ngayon po nangyayari pa din po to. At problema pa din po ito ng tao kahit na po nating mga Kristiyano. Minsan po,
Mas nakatuon ang tingin natin sa mga rules. Di ba? Sa mga formats, sa mga traditions, kesa sa paggawa ng mabuti at pag-abot sa mga taong nangangailangan. Alam niyo po, may mga Kristiyano na sobrang active naman sa church. Active sa mga church activities, pero hindi makapagpakita ng kabutihan sa mga taong nakapaligid sa kanila. Are you here? Ang sipag maglingkod sa loob ng simbahan, pero wala nang pakialam sa may sakit at sa mga taong nangangailangan. At alam niyo po, ang nakalungkot, tingin nila, ginagawa nila yung tama. Tingin natin, ginagawa natin yung tama. Pero kulang. Kasi wala nang concern sa ibang tao. Okay tayo sa pagiging okay ng sarili natin, sa religion at tradition, pero kulang. Mga kapatid, wala pong problema sa pagiging active sa church. Amen? Wala pong problema sa paglilingkod natin sa church. Amen? Sana nga po lahat tayo active eh. Amen po ba? Lahat tayo naglilingkod eh. Amen? Kasi yan ay ginagawa natin para kay Lord. Pero kung nakatuon na lang po tayo sa sarili natin, kaya natin ginagawa ang lahat ng yan at hindi na tayo concern sa iba, may kulang. Sabi mo sa katabi mo, may kulang. Amen? Kasi ang Sabat, ang tunay na rest ay hindi po tungkol sa rules, hindi din siya tungkol sa sarili natin, kundi tungkol sa paggawa ng mabuti at pagpapakita ng puso ng Diyos sa tao. Alam niyo po sa panahon natin ngayon, napakaraming pagod. Amen. Di mo man yan tanungin, yung katabi mo, halatado. Di ba? Maraming pagod. Hindi lang tayo ang pagod. Pag tumingin ka sa labas, ang daming pagod. Ang daming may sakit. Ang daming nangangailangan ng tulong. Ang daming nasasaktan. At tayo bilang mga anak ng Diyos, praise God, nakakasumpong tayo ng kapahingan sa presensya niya. Amen? Kaya tayo ay tinatawag niya upang magkaroon din ng concern at tumulong sa mga kapwa natin tao. Amen? Ang araw ng pamamahinga ay paalala sa atin na gumawa ng mabuti gaya ng ginawa ng ating Panginoong Yesus. Baka kasi concern na lang tayo sa sarili natin pag Sabat. Amen, focus natin yung sarili natin pag Sabat. Hindi nga tayo gumagawa ng masama, hindi rin naman tayo gumagawa ng mabuti. Pero Sabat is a call to do good. Ang araw ng Sabat, ang araw ng pahinga, ang rest day mo, ay hindi lang pagtatravel, hindi lang panunood, hindi lang pagtulog. Ito ay panawagan ng Diyos sa atin na pansinin din ang iba. Araw siya para mapansin mo naman yung sufferings ng iba, yung pinagdadaanan ng iba. Araw ito upang makapakita natin ang compassion, awa, habag, pagmamahal sa iba. At araw ito na maging daluyan tayo ng kabutihan ng Diyos sa iba. Amen? Naiintindihan po ba natin ngayon yung puso ni Jesus pagdating sa Sabat? Amen. Pwede po bang palakpakan natin si Lord? So, una, to do good, not evil. Pangalawa, what is lawful on the Sabbath according to Jesus? The Sabbath is about saving life, not destroying it. Iligtas ang tao, hindi ang wasakin ito. Hindi ang pumatay. Ang sabi sa Luke 6:9, I ask you, which is lawful on the Sabbath? To do good or to do evil? To save life or destroy it? Now, nung tinanong again to ni Jesus Christ, di ba hindi sila nakapagsalita? Ay, wala silang nasagot. At nung walang sumagot, si Jesus mismo ang sumagot. Through words, hindi. Sa pamamagitan ng pagpapagaling niya sa lalaki. Sabi sa verse 10, He looked around. Nintay niya may nasumagot wala. Look around at them and then said to the man, Stretch out your hand. And he did so, and his hand was completely restored. Walang physical work, pero may divine work. May pagkilos ng Diyos. May napagaling. Ang sabi po,
To save po in Greek dyan is sodso. Sabi niyo nga po, sodso. Nang ibig sabihin is to save, to heal, to preserve, to rescue, to deliver, or to protect. Naranasan ba nung lalaking pinagaling? Yes. At ito din po ay tumutukoy saan? Sa mission po ni Jesus na magdala ng salvation at healing sa tao. Luke 19:10. For the Son of Man came to seek and to save the lost. So ang Sabbath pala, ang rest day pala niyang katabi mo is a day of restoration. It's a day of what? Of healing. It's a day of life-giving. Hindi lang po sa sarili natin, pero para din sa ibang mga tao. Amen? At sa context po ng Sabbath, hina-highlight po ni Jesus na ang pag-preserve ng buhay at well-being ng tao ay naka-align sa purpose ng Diyos. That is why, kung titignan nyo po yung Bible, okay, kung babasahin nyo po ang Biblia, marami pong naitala sa Bible na during Sabbath, nagpapagaling si Jesus Christ at nagliligtas ng tao. Gusto niyo po ng mga example? Luke chapter 4 verses 31 to 35. Pag binasa po natin ito, makikita po natin doon na nagpalayas po siya ng masamang espiritu sa isang lalaki. Kailan? Sa araw ng Sabat. Luke 13, 10 to 17, sa araw din ng Sabat. Pinagaling naman po niya ang babaeng 18 years. Grabe po. 18 years nang may sakit. Actually, kuba siya at hindi niya madiretso yung katawan niya dahil sa masamang espiritu. Pero, nung ipatong ni Jesus Christ sa kanya, okay, yung kamay niya, agad itong nakatayo ng diretsyo. Actually, present din po yung mga religious leaders na naman dyan. Tapos may nagalit po na leader ng synagogue. Okay, dahil po sa ginawang pagpapagaling ni Jesus during Sabbath day. Pero nung sabi ni Jesus, Luke 13:15 to 16, sinagot siya ni Jesus, mga pakitang tao, sa English po, hypocrite, hindi ba't kinakalagan ninyo ang inyong mga baka o asno? See? Ano na naman, di ba? Hayop na naman. Baka o asno at dinadala sa painuman kahit araw ng pamamahinga? Kung sa mga hayop nga ay naaawa kayo, bakit hindi sa babaeng ito na mula rin sa lahi ni Abraham? 18 taon na siyang ginapos ni Satanas. Kaya nararapat lang na palayain siya kahit na araw ng pamamahinga. Amen. Ang nakita ng mga religious leaders, bawal magpagaling. Ang nakita ni Jesus, masyado nang nagdusa, naghirap tong babaeng to. Amen? Karapat dapat siyang pagalingin kahit pa araw ng Sabat. Sa Luke 14, 1 to 6, pinagaling ni Jesus ang lalaking namamanas, ang braso at ang binti, kahit araw ng Sabat. John chapter 5, verses 1 to 9, ito naman yung time na nagpagaling siya ng lalaking 38 years nang may sakit. Sipin niyo yun. And again, pinersecute na naman siya dito ng mga religious leaders. Pero anong sabi ni Jesus sa kanila? John 5:17. Ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, ang aking ama ay patuloy sa kanyang gawain hanggang ngayon at gayon din ako. In a way, hindi siya mapapahinto sa paggawa, di ba, sa pagliligtas ng tao, sa pagpapagaling ng mga tao kahit pa araw ng pamamahinga. And lastly, John chapter 9 verses 1 to 14. Pinagaling naman dito ni Jesus ang isang lalaki na pinanganak ng bulag. Okay? So mula nung pinanganak siya, bulag na siya. Okay, at lahat ng ito, yung sinabi ko kanina, kinuwento ko kanina, lahat po yan ginawa niya sa araw ng... So see, ito po ang puso ni Jesus. Ang magligtas ng buhay, even araw ng pamamahinga. Hindi huminto ang concern, ang pagmamahal niya sa iba kahit pa Sabat. At hindi lang yun, ginawa niya mismo ang ultimate act ng pagliligtas ng tao sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa cross at sa kanyang resurrection.
na ang sino mang mananampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng eternal na buhay. Amen. Pwede bang palapakan natin si Lord? So that's the goal. That's the heart of Jesus, to save people. Ngunit ang kabaligtaran ng saving lives ay to destroy it. Tama? Ayun ang sinabi ni Jesus, di ba? To save lives or to destroy it. Now, which is, itong destroy it dito, tumutukoy ito sa destructive nature ng legalism na nineneglect ang compassion sa tao. Yung to destroy po dito in Greek is apolumi, which means die, lose, perish, render useless, or to kill. And it is the same term na ginamit po sa John 10:10. Ano po bang sabi sa John 10:10? The thief comes only to steal and kill and destroy. At makikita din po natin itong apolumi na to sa puso po ng mga religious leaders. Sabi po sa Luke 6:11, "But the Pharisees and the teachers of the law were furious and began to discuss with one another what they might do to Jesus." Mark 3:6, "Then the Pharisees went out and began to plot with the Herodians how they might kill, how they might apolumi Jesus Christ." So it is destroy. Paano nila made-destroy si Jesus? Habang si Jesus Christ nagliligtas ng buhay, sila naman gustong pumatay. Sa araw ng Sabat. Are you here? Sipin niyo po yun. Yung mga religious leaders na dapat nagliligtas ng buhay sa araw ng pamamahinga ay nagpaplano kung paano papatayin si Jesus. Nakakalungkot, tama po ba? At sa panahon po natin ngayon, alam niyo po ba, ang daming tao, kahit Kristiyano, na ginagamit ang pahinga, hindi para mag-restore ng buhay, kundi para mag-destroy ng buhay ng iba. Imbes na ang rest day, ang Sabbath day, mag-recharge, di ba, spiritually, mag-recharge emotionally, mag-recharge physically, nagiging araw ng paninira. Imbes na makapagpahinga, di ba, imbes na magpahinga at mag-encourage, mas busy manghusga at mangchismis. Di ba? Sa Facebook, sa TikTok, sa IG, kahit saang platform, kapag may nag-trending na tao, alam na to ng katabi mo, lalo kapag yung tao na yun nagkamali, imbis na maawa at ipanalangin ang gagawin, pag pipiestan, basahin mo yung comment section, andun siya, Kristiyano yan ha? Amen. Imbes na magbigay ng buhay, ang naibibigay pressure at comparison sa iba. Buti pa si ganito, buti pa sa ganyan, ikaw ganito lang. Kaya no wonder, ang daming tao na stress. Ang daming taong anxious, ang daming taong depressed. Kasi imbes na i-encourage, kino-compare. Imbes na i-encourage, pinipressure. Amen. Imbes makatulong, mas nakakasakit. Yung day off, di ba? Yung Sabbath day, na araw dapat ng pahinga at pagmamahalan, naging araw ng awayan. Wala akong magawa, awayin ko na lang si misis ko. Awayin ko na lang si mister ko. Di ba? Naging araw ng reklamo. Naging araw ng galit, ng pagbubunganga. Di ba, wala akong magawa, magbubunganga na lang ako buong araw. Imbes na ang Sabat, di ba, araw para makipag-reconcile ka sa mga taong nakaaway mo, naging araw ng pride. Pataasan tayo, sige. Di ba? Naging araw ng pangbablock. Di ba, wala ka ng friends, kakablock mo. Naubos, lahat pala kaaway. Di ba? Araw ng pahinga, naging araw ng pang-ghost. Di ba? Iniwanan mo yung mga tao. Yung imbis na magdulot ng kagalingan, nagdagdag ka ng sugat sa iba. Amen? Imbis na araw ng pagbibigay ng compassion, naging araw ng criticism. Amen. Yung ang bilis nating mag-criticize, pero ang bagal or ang hirap nating magpakita ng grasya. Yung araw na dapat nagdadala ka ng tao, di ba, sa simbahan, nag-i-invite ka sa simbahan, nag-share ka ng salita ng Diyos,
nagiging araw ng pagiging makasarili at paninira ng iba. Are you here? Pero makikita natin sa ginawa ng Panginoong Hesus, ginamit niya ang araw ng pamamahinga upang magligtas ng tao at mangaral ng salita ng Diyos. Na dapat yun din ang ginagawa natin sa araw ng pahinga. Amen. So again, hindi lang siya travel-travel. Hindi lang siya tulog-tulog, kuya-kuya-kuy. Ito din ay pagtulong, pagliligtas, pag-abot, pag-share ng gospel sa iba. Kaya naman sa mga kapwa ko na nagpapagamit sa Diyos, di ba, sa kaharian ng Diyos para maglingkod sa church, para mag-invite ng tao sa simbahan, para mag-share ng gospel at mag-ministero. Listen to this, hindi kapaguran sa'yo ito, kundi kapahingahan. Amen? Amen? So lahat, kung ikaw ay naglilingkod, di ba, kay Lord, Sunday yun na lang yung pahinga mo, buong week nagtatrabaho ka na, buong week nasa school ka, nag-aaral ka, Sunday na lang dapat yung pahinga mo, pero naglingkod ka kay Lord, kapatid, hindi yan kapaguran, kapahingahan yan. Naglingkod ka sa tao, hindi yan kapaguran, kapahingahan yan, amen. Balik tayo sa tunay na puso ng Sabat. Puso ng Lord pagdating sa Sabat. Amen. Habang ang mundo ay nagbibigay ng stress sa tao, tayo dapat na mga anak ng Diyos ay nagbibigay ng pahinga sa iba. At alam niyo po, yun din ang nagiging pahinga natin. Amen. May peace, may joy, pag nakikita natin ang ibang na mga tao na naliligtas. Tama ba? Masaya ba yung katabi mo pag naliligtas ang tao? Pag may napapagaling? Yung maligtas ang ibang tao ay isang blessing ng pahinga sa mga taong tunay na sumusunod kay Jesus Christ. Amen? Pero bang palakpakan po natin si Lord? Natututo po ba tayo? Amen. Again, ano po yung dalawa? What is lawful on the Sabbath according to Jesus? Una, the Sabbath is about doing good, not doing evil. And pangalawa, the Sabbath is about saving life, not destroying it. So see, this is the heart of Jesus. And the question is, eto pa rin ba puso natin kapag araw ng pahinga? Ang focus na lang natin sarili natin. Ang puso ni Jesus sa Sabat, gumawa ng mabuti, magligtas ng buhay ng tao. Sabi ng mga Pariseyo, naghahanap sila ng maa-accuse kay Jesus. Kasi in a way, tingin nila, binibreak ni Jesus Christ ang Sabbath day. Ang law ng Sabbath day. But actually, Jesus did not break the Sabbath. Anong ginawa niya? He fulfilled the true meaning of Sabbath. Hindi lumabag si Lord Jesus sa Sabat. Ang nangyari pa nga, natupad pa ang kautusan ng Sabat dahil sa paggawa ni Jesus ng mabuti at pagliligtas ng tao. Amen. So ang Sabat pala, it is not just, alam mo yun, wala kang ginagawa. Hindi siya yung wala ka lang ginagawa. Doing nothing. It's not about rules. It's not just about ourselves. Ang Sabat, na which is God's gift of rest, ay ultimately tungkol sa paggawa ng mabuti sa iba at pagliligtas ng buhay ng iba. Why? Because when we rest in Him, we can extend His life and goodness to others. Sa ating pagpapahinga kay Lord, nagiging kasangkapan din tayo ng pahinga ng iba. Gusto niyo ba yun? Amen. Yung hindi ka kabigatan sa iba, kapahingahan ang nararanasan nila. Amen. Kaya lalo rin tayong nakakasumpong ng kapahingahan pag nagdudulot din tayo ng kapahingahan sa iba. Kaya nga, sa application sa ating lahat, isa lang po. Don't miss the heart of God in the Sabbath. Again, this is the heart of God. Gumawa ng mabuti, magligtas ng buhay ng tao. Lagi po tayong magkaroon
ng self-assessment. I-assess mo palagi yung puso mo. Di ba, check mo palagi yung puso mo. Suriin mo yung sarili mong puso. Tanungin mo, yung mga ginagawa ko ba, pag Sabat, pag rest day ko, naayon ba sa puso ng Diyos? Yun ba yung gusto ng Lord? Yun ba yung kalooban ng Diyos? Gumagawa pa ba ako ng mabuti? O nagiging makasarili na lang ako? Nakapagpahinga day, pag-rest day, sarili ko lang yung iniisip ko. Nagiging kasangkapan pa ba akong magligtas ng ibang mga tao? O wala na akong pakialam? At minsan nakakapanira pa ng buhay ng tao. Ang mga ginagawa ko bang activities ay may puso pa ng Diyos? Oo, sa Sunday service ako, naglilingkod ako. Pag Sunday, ready ako palagi pag may activity sa church. Pero yung puso ko ba? Ginagawa ko pa din yun para kay Lord o para na lang sa tradition? O dahil na lang nakasanayan ko? O dahil requirement? Pakitang tao? O para sa mga makasarili ko na lang na intensyon? Suriin natin yung puso natin. Nawa kapatid, maibalik tayo ng araw ng pamamahinga sa tunay na puso ng Diyos kung bakit may Sabat. Ito ay ang maranasan ng pahinga ng Diyos upang maiparanas din ito sa ibang tao. Amen? Upang makagawa ng mabuti sa iba, upang magligtas ng iba. Kaya naman ang pahinga na galing sa Diyos ay nakakasapat ng ating kaluluwa. Ibig sabihin may fulfillment sa ating kaluluwa. Amen. Bakit? Nagagawa mo yung purpose. Nagagawa mo kung ano yung gusto ng Diyos. Nakakaranas tayo ng fulfillment sa ating kaluluwa. Amen. So ang pahinga pala, hindi pagtulog. Pagtulong. Ang pahinga pala, hindi lang oras sa sarili, pero time para sa Diyos at time para sa ibang tao. Ang pahinga pala ay hindi makasarili. Ito ay volunteerism. Pagdadala ng kaluluwa sa Panginoon. At nakikibahagi at pag-commit natin sa pagtulong sa iba. Kaya nga kapag tinanong mo yung taong gumagawa ng mabuti at nililigtas or nagliligtas ng kapwa gamit ang gospel, pag tinanong mo siya kung ano yung pahinga para sa kanya, ang sagot niya, ang pahinga para sa akin, yung paglilingkod ko sa Diyos at yung paglilingkod ko sa tao, yun ang pahinga ko. Amen? Bakit? Kasi may kaganapan, may fulfillment siyang nararanasan. Because a rested soul is a fulfilled soul. Amen? Ang tunay na nakapahinga, yung mga taong na-fulfill nila, yung pinapagawa ng Diyos sa araw ng pahinga. Alam niyo po, maraming tao, may rest day naman, may day off, pero pagod pa rin. Bakit? Kasi hindi fulfilled yung kaluluwa nila. Tama ba? Naranasan niyo na to? Yung rest day mo, buong araw ka naman nagpahinga, physical, di ba? Nakatulog ka naman. Pero parang may kulang. Bakit? Hindi fulfilled ang kaluluwa. Amen? At ang makakapag-fulfilled sa atin, paglilingkod kay Lord, paglilingkod sa tao. Rest is the example of Christ. It's giving yourself away for your soul's fulfillment. Amen? Kaya nga po, bilang title natin, at dito na po ako magtatapos. Ang title po natin ngayon is, A Fulfilled Sabbath, Doing Good and Saving Lives. Palakpakan po natin si Lord. May natutunan po ba tayo? Tatayo po tayong lahat. And this time, as you close your eyes, sige, pikit mo yung mata mo. Ngayon na narinig natin ang salita ng Diyos, may iiwan akong tanong sa bawat isa sa atin. And may this reflect or maging dahilan nito para ma-check natin yung mga puso natin. The question is,
Naka-align pa ba ang puso mo sa tunay na puso ng Diyos pagdating sa Sabat? Na yung mga ginagawa mo sa araw ng pahinga, sa rest day mo, naka-align pa ba yung mga gawain na yan sa puso talaga ng Panginoon? Yung intensyon ng puso mo, naka-align pa ba sa intensyon ng Diyos? Sa kalooban ng Diyos? Ngayong araw na ito, the Lord of the Sabbath, Jesus Christ, ay tinatawag ka to find real rest sa Kanya. Unang, makapagpahinga sa Kanyang presensya. At ganun din, ang gamitin ng Lord upang gumawa ng mabuti at magligtas ng iba. Sa mga oras na to, God is calling you. God is calling us na bumalik sa tunay na puso ng Sabat. Bakit may pahinga? Bakit ba binigyan tayo ng pahinga, ng rest day, ng Sabbath day ng Panginoon? Tinatawag tayong bumalik sa tunay na compassionate na puso. Katulad ng puso ng ating Panginoong Hesus. Na magiging kamay niya tayo sa mga taong nangangailangan. Na magiging boses niya tayo pagdating sa pag-share ng salita, ng katotohanan. Kahit pa araw ng pamamahinga, araw ng Sabat, araw ng rest day, dalang tunay na rest, naglilid sa fulfilled na soul. Maybe you're that person, may rest day naman. Pero kung tatanungin ka ngayon, fulfilled ka ba? May kasapatan ba? May kasapatan ka bang nararamdaman? Maybe nakakatulog ka buong araw pag rest day mo, pero may kasapatan ba? Maybe nakapag-travel ka, napuntahan mo yung mga gusto mo, napuntahan na lugar, nagawa mo yung mga gusto mong gawin. Pero baka ang focus niya na yung sarili mo na lang. May kulang. May kulang. A satisfied, a rested soul is a fulfilled soul. So, i-realign muli natin ang puso natin sa tunay na puso ng Diyos ng Sabat. Come on. Humble yourself before the Lord and ask for forgiveness. Lord, patawarin mo po kami, Panginoon. If ang rest day, ang Sabat, ay ang naging focus na lang ay ang sarili namin. Yes, it's the time na binigay mo sa amin upang makapagpahinga sa presensya mo. Pero baka may kulang, Lord. Patawarin mo kami na nawalan kami ng concern sa tao kapag pahinga namin. Kapag Sabbath day namin, forgive us, Lord. At patawarin mo kami kung namali na yung intensyon ng puso namin pagdating sa paglilingkod sa iyo. Na yes, naglilingkod kami, pero iba na yung intensyon namin. Naging kapaguran na sa amin yung mga ginagawa namin para sa iyo at sa tao. And hindi ito yung puso, yung klase ng puso na gusto mong magkaroon kami. Kasi ang mga taong tunay na naiintindihan ng Sabat, ang puso mo pagdating sa Sabat, kapahingahan sa amin ang maglingkod sa iyo. Kapahingahan sa amin ang maglingkod sa tao. Kapahingahan namin, Panginoon, ang gumawa ng mabuti. Kapahingahan namin ang magligtas, O Diyos ng kaluluwa. Kapahingahan namin, Panginoon, ang mag-share ng salita mo sa mga tao. Hindi ito kapaguran. At kung nakita namin, Lord God, nakapaguran ito, kabigatan ito sa amin, forgive us. Cleanse us, Lord, at itama mo po ngayon ang aming mga puso. I-inline mo po ngayon ang aming mga puso sa iyo, O Diyos. Kung paano kang nagkaroon ng compassion at concern sa tao, kung paano ka nagmahal ng tao, Panginoon, even sa araw ng pahinga. Ganun din nawang maging puso namin ngayon. That's our desire right now. Yun ang panalangin namin ngayon, Panginoon. Na sa pagpapahinga namin sa presensya mo, nakakatagpo din kami ng kapahingahan sa pagtulong sa iba. Nakakatagpo din kami ng kapahingahan sa pananalangin sa iba.
na nakakatagpo kami ng kapahingahan every time na nagsishare kami ng gospel sa iba. It's our joy. It's our satisfaction. It's our fulfillment, Panginoon. Na-fulfilled. Nakakaranas kami ng fulfillment. Ang kaluluwa namin ay natunay na nakakapagpahinga every time na ginagawa namin ito. Thank you, Lord. At sa mga oras na to, God, we commit our lives to you. This time, kung ikaw yung tao na maybe ngayon mo lang to naririnig, first time ka na nakarinig ng ganitong salita ng Diyos. At sa mga sa mga oras na to, God is calling you. If you want to really experience the true rest, mararanasan mo yan sa presensya ng Panginoon, sa relationship mo kay Lord. So why not this time, bago ka maging kasangkapan ng Diyos, upang magdala ng kapahingan sa ibang mga tao, upang tumulong, gumawa ng mabuti sa iba, why not this time ikaw sa buhay mo, sa sarili mo, naisin mo ding makaranas ng tunay na kapahingahan sa relasyon ng Panginoon. At kung ito ang dalangin mo, ito ang desire mo, why not sumunod ka sa panalangin na to. Sabihin mo ngayon, Panginoon, lumalapit ako sa iyo. Patawarin niyo po ako, O Diyos, sa aking mga kasalanan, sa aking paglayo sa iyo, sa paghahanap ko ng kapahingahan sa iba. Patawarin niyo po ako at pakalinisin. At Lord, nananampalataya ako sa ginawa mong kaligtasan para sa akin. Binubuksan ko ang aking puso, O Diyos, at tinatanggap ka, Jesus, bilang aking Diyos at tagapagligtas, bilang aking tunay na kapahingahan. Salamat po, Panginoon. And this time, ikaw na nakaranas ng kapahingahan sa presence ng Lord, God is calling you. God is calling you right now. Maging daluyan ka ng kanyang kabutihan sa iba. Maglingkod ka sa tao nang hindi napipilitan. Maglilingkod ka, tutulong sa tao. Galing sa pagmamahal. Galing sa willingness na nagmumula sa ating Panginoon. Come on. As you commit, raise up your hands. Taas mo yung mga kamay mo na yan. And commit sa paggawa ng mabuti. Even sa araw ng pahinga. That's your true rest. Yan ang tunay na kapahingahan. Dahil dyan may fulfillment ang kaluluwa mo. Dahil dyan may satisfaction. Come on. Go back sa tunay na puso ng Diyos pagdating sa Sabat. Lord, ibalik mo, Panginoon, ang pag-ibig, ang concern namin sa tao. Gamitin mo kami, Panginoon, upang maging daluyan ng pag-ibig mo, kabutihan mo, grasya mo, Panginoon, sa tao. Lord, gamitin mo kami to share your word. Maging daluyan ng kaligtasan mo, Panginoon. Na hindi kami kabigatan sa iba. Hindi kami maninira ng buhay ng iba. But we will bring healing. We will bring life, Panginoon. Use us, oh God. Use our words. Use our hands. Use our body, Lord God, to serve you and to serve people, Lord. Hindi para sa sarili namin, pero para sa iyo, Diyos. At para sa kaluluwa ng mga taong ito. Oh, thank you, God. Ito ang tunay na kapahingahan namin, Panginoon. It's not just about ourselves, Lord God. Pero patungkol sa pagpapagamit namin sa iyo at paglilingkod namin sa tao. Thank you, Lord. Come on, commit. Just commit yourself.
Thank you, Lord. Lord, we commit na ang Sabat ay hindi lang para sa sarili namin. Thank you, Lord. Ito ay araw ng paggawa ng mabuti. Araw para ipanalangin ang iba. Para tulungan ang mga nangangailangan. Araw para maglingkod sa iyo, Diyos. Maglingkod sa kapwa namin tao. Araw para ihayag ang salita mo. At pagdala ng kaligtasan sa iba. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Come on, commit. Commit. You can do more. You can do something. May magagawa ka sa kapwa mo. Maybe naiisip mo, wala kang kayang gawin. No, nagkakamali kang, may kaya kang gawin upang matulungan sila, upang mapaglingkuran sila. Even sa pinakasimple at pinakamaliit na pwede mong itulong sa kanila, gawin mo. Kahit araw ng pahinga, kahit day off mo yun, kahit rest day mo yun. Na imbis na ibibigay mo na lang para sa sarili mo. Sarili mong pahinga, oras mo na lang para sa sarili mo. You will choose na kapag merong taong nangangailangan, hindi ka magbubulag-bulagan. Hindi ka magbibingi-bingihan. Pero you will extend your hand. And you're ready, willing, with love, na tulungan sila. Come on, commit. Lord, I commit, we commit, Lord God. Hindi namin gagamitin ang Sabat namin para lamang sa sarili namin. Hindi namin gagamitin ang Sabat para manira ng iba. Pero gagamitin namin ang Sabat para una sa lahat maranasan ang presensya mo. At pangalawa, upang magatid ng kabutihan sa iba. Upang magatid ang kaligtasan sa iba. Gamitin mo kami ngayon, Panginoon. Come on. As you commit, why not purihin mo ang Lord of the Sabbath, Jesus Christ. Iaalay mo ngayon ang pagsamba mo sa Kanya. Ang tabi sa pagsamba mo sa Kanya. Ang paglilingkod mo sa Kanya. At paglilingkod mo sa tao. Yan ang pagsamba natin sa Kanya. Come on. Oh, lahat ng papuri. Minsan pa lahat ng papuri, lahat ng papuri at luwalhati alay sa iyo, oh Diyos. Ang aming puso at aming buhay alay sa pagsamba. Alay sa pagsamba. Alay sa pagsamba. Awitin mo yan. Alay sa pagsamba. Hallelujah. Thank you, Lord. Pinupuri ka namin. Ang aming buhay ay para sa iyo, Panginoon. Maglilingkod kami sa iyo at maglilingkod kami sa tao. We love you, God. We praise you. In Jesus'
Jesus' name. Amen, amen. Come on, best cup offering to God. There's a reason to celebrate. Amen. Come on, let us continue to worship the Lord sa mga habol po ng kanilang tithes and offering. Lapit na lang po tayo dito sa harapan. Ayan. Meron po tayong basket. Come on, awin na natin ang Panginoon. Araw-araw. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw o Diyos, araw-araw o Diyos, araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw o Diyos, araw-araw o Diyos. Ano mang maging panahon, ano mang magkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ikaw at ikaw pa rin. Amen, amen. Hallelujah. Sige po, taas po natin ang ating kamay and let's thank the Lord. Come on, ikaw mismo magpasalamat ka sa Panginoon. Thank you, God. Salamat sa iyong salita, makapangyarihan na salita sa aming lahat na nagdudulot sa amin hindi lang ng kapahingahan, pero ng pagbabago sa aming mga buhay. Thank you, Lord. Dahil binalik mo kami sa tunay na puso mo pagdating sa Sabat. Thank you, God. At this time, naalis ang tuon namin sa sarili lang namin at nakita namin, Panginoon, ang ibang mga tao na kailangan din ng tulong, na kailangan din ng kaligtasan. Gamitin mo kami, Panginoon. Kaya naman, Lord, next Sunday, hindi kami papayag na kami lang yung nandito. We will do our best, Panginoon, upang makapag-share ng salita mo at makapag-invite din, Panginoon, dito sa simbahan. Dadalhin namin ang mga taong ito, ang mga kapwa namin na ito na napapagod din, nahihirapan din sa buhay. At naniniwala kami na ang tunay na kapahingahan din nila ay walang iba, kundi ang presensya mo, ang relasyon nila sa iyo. Gamitin mo kami, Lord, mightily. Lord, sa paglilingkod namin ito sa mga tao, this is our act of worship din sa iyo. Lord, ito ang aming pagsamba at papuri sa iyo. Walang ibang mag-glorify, Panginoon, kundi ikaw lamang. Every time na gagawin namin ito, God, ang intention namin ay hindi para papurihan kami, hindi para gumandang tingin sa amin ng tao, pero para makita ka at maitaas ka, Panginoon, sa buhay namin. Thank you, God. At Lord, dalangin ko po, patuloy niyo pong pagpalain ang aking mga kapatid na ito sa Panginoon. Dalangin ko, Diyos, sa kanilang mga pamilya, ang pag-iingat po, ang pagpapala po, ang igawad niyo po sa kanila. Ang ganon din sa mga may sakit, Lord God, let your healing flows in the name of Jesus. Thank you, Lord. This time, receive the blessing of the Lord. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Sa iyo po lahat ng papuri at pagsamba in Jesus' name. Amen. Amen. Ingat po tayong lahat. God bless po at magkamayan po tayo.